May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Kaya naman hindi na ako nagpaligoy-ligoy, DJ Main. Dineretsa ko siya at tinanong ko kung may gusto ba siya sa akin. Makapal man ang kalyo sa aking muka ng mga oras na iyon, pero ginawa ko iyon para layuan niya ako. At sa hindi ko inaasahan, sinagot niya ako na mas ikinagulat ko. Gusto mo bang mag-one night tayo? DJ Main, ayokong maging mapanghusga, pero nagustuhan ko ang sinabi niya. Hindi ko naman masisisi ang sarili ko dahil lalaki ako. At kapag putahe na ang lumapit, hindi mo na ito tatanggihan pa. Kaya naman fast forward, nagpunta kami sa liblib na lugar, tambakan ng mga bakal. Dahil iyon ang lugar na talagang masasabi naming safe kaming pareha. Tandang-tanda ko kung paano siya lumuhod sa harapan ko. Siya ang nagusa. Ganon siya ka-wild sa una naming pagkikita. Unti-unti niyang ibinaba ang zipper ko. At noong nakita niya ang alaga ko, agad niyang hinawakan at pinaglaruan. At doon hinubad ko ng tuluyan ang kasuotan ko. Sobrang tayong-tayo, DJ Main. Kaya nga, noong nakatutok na sa kanya ito, hindi na siya nag-atubiling kainin ito. Sobrang dulas at ang init sa pakiramdam. Hanggang sa maramdaman ko na lang na malapit na ako. Pero bago man mangyari iyon, pinatigil ko na muna siya bago sumabog kung ano yung mga pwedeng sumabog ng oras na iyon. Miss, sandali lang. Miss, tumayo ka. Sumunod din naman siya kaagad sa akin. Tuluyan naming hinubad lahat ng aming kasuotan. Tsaka namin inilatag sa lupa. Wala kaming pake kung madumihan ang damit namin. Ang mahalaga, makaraos kami. Pinahiga ko na siya at ako nang umibabaw sa kanya. Unti-unti ko nang ibinuka ang dalawang binti niya. Basang-basa na siya. Napagtanto ko na hindi ko na pala kailangan laruin ang kanyang kuweba. Kaya naman tinara ko na ito ng buong buo sa kanyang butas. Sobrang init. Madulas. At kapag binabaon ko, may likidong lumalabas. Kaya sinimulan ko siyang araruhin. Ang sarap mo, miss. Ang sikip mo. Talaga ba? Sige pa, bilisan mo pa. Oo. Sa'yo lang to ha, lahat. Sige pa, pigain mo pa. Hanggang sa maramdaman ko na malapit na ako. Huhugutin ko na sana pero nagulat ako sa ginawa niya, DJ Main. Pinalupot niya ang binti niya sa aking bewang. Hindi ko na iniisip ang mga susunod na mangyayari. Kaya itinuloy ko na lang. Naramdaman ko na lang na huli na. Dahil pinipiga niya na at ginagatasan niya na ang alaga ko. Pagkatapos may mangyari sa amin ni Karil, hindi na ako nagulat sa balitang siya ay buntis. Sinabi niya sa akin iyon makalipas ang 1 buwan. Handa naman akong panagutan ang magiging anak namin at wala namang kaming naging problema doon. Nung una nga, masaya pa at kontento kami. Pero habang tumatagal, mas nakikita ko ang totoong kulay niya. Halos palagi niyang pinupuna na kulang ang perang pangsustento ko sa bata. Tinanggap ko iyon dahil sa perya lang naman ako nagtatrabaho. At alam naman niya iyon. Dahil simulat sa pool pa lang ganito na ang trabaho ko. Masakit nga isipin na parang ako na lang ang isinisi o sinisisi sa lahat. Dahil habang lumilipas sa mga buwan, habang lumalaki ang bata, lalo ring lumalaki ang distansya namin ni Karil. Paulit-ulit niyang binabanggit na kulang ang perang binibigay ko. Hindi sapat ang ginagawa ko na para bang wala akong silbi.
Tahimik lang ako dahil alam kong may katotohanan ang sinasabi niya. Pero masakit pala. Kapag araw-araw ipinapamuka sa'yo na hindi ka sapat. Masakit kapag imbis na ikaw ang sandalan, ikaw pa ang ginagawang dahilan ng lahat ng hirap. DJ Maine, mahal ko pa rin si Karil at ayokong lumaki ang bata sa isang pamilyang puno ng sigawan, sumbatan at pangmamaliit. Pero aminado rin ako. Napapagod na ako. Nalulungkot at minsan napapaisip kung ito ba ang relasyon na dapat kong ipaglaban. Kaya nga nandito ako ngayon para humingi ng advice. Kung paano ko haharapin ang isang toxic na relasyon na kahit mabilis sa mga pangyayari sa amin, mahal ko siya at sinusubukan ko pa ring manindigan kahit hindi ako perpekto. Hanggang kailan ko ba dapat tiisin ang panunumbat para lang masabing buo ang aming pamilya? Hanggang dito na lamang. Maraming salamat po. From Adrian of Pangasinan. May mga relasyon na hindi nawawala ang pagmamahal pero nauubos ka naman sa proseso. Kapag araw-araw mo nang tinatanong ang sarili mo kung tama pa bang manatili, baka oras na para tanungin kung paano ka naman.